Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking nagmamay-ari ng mga naglalakihang resort sa bansa. Ngunit piniling isuot ang luma at kupas na uniforme ng isang utility worker. Bakit nga ba siya nagpanggap na hamak na tagalinis sa sarili niyang blind date? At hanggang saan kaya ang kayang itagal ng isang babaeng mapangmata kapag ang akala niyang basura ay ang mismong ginto na hinahanap niya? Siguradong kakabitan ninyo ang bawat eksena dahil sa matitinding revelasyon at aral na iiwan ito sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya simulan na po natin ang ating kwento. Sa gitna ng isang marangyang syudad, nakatayo ang isang gusali na pag-aari ni Haris. Si Haris ay hindi tipikal na bilyonaryo. Sa kabila ng kanyang limpak-limpak na salapi, mas gusto niyang mamuhay ng simple. Ngunit sa usaping pag-ibig, laging malas ang binata. Marami na siyang nakilala. Ngunit lahat sila ay pera lang ang habol sa kanya. Kaya naman, sa darating na blind date na inayos ng kanyang tita, nakaisip si Haris ng isang kakaibang plano. Jonel, sigurado ka bang magmumukha akong utility worker nito? Sir Haris, sa totoo lang, kung hindi kita kilala, aalokin kita ng extra shift sa paglilinis ng lobby. Pero sigurado po ba kayo rito? Napakaganda raw ng makakadate ninyo. Si Miss Carmina. Baka ma-turn up agad yun sa inyo. Yun nga ang punto, Jonel. Gusto kong makita kung sino ang titingin sa pagkatao ko. Hindi sa laman ng pitaka ko. Pagod na akong maging bank account na may mukha. Ngayong gabi, ako si Haris na tagalinis lang. Dumating ang oras ng pagtatagpo sa isang simpleng karinderya malapit sa pinagtatrabahuhan kunwari ni Haris. Ayaw niyang dalhin ang babae sa mamahaling restaurant para hindi agad ito makalata. Habang nakaupo si Haris sa isang lumang silya, dumating ang isang napakagandang babae. Nakadress ito ng pula, amoy mamahaling pabango, at bawat takbang ay tila pang catwalk. Siya, si Carmina. Gosh, is this place? Sabi ni tita, isang successful businessman ang makakadate ko. Bakit dito sa tabi-tabi? Nakakadiri. Napansin ni Carmina ang isang lalaking kumakaway sa kanya. Nang makita niya ang suot nito, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa gulat at dismaya. Ikaw ba si Carmina? Ako si Haris. Pasensya na kung dito kita niyaya. Katatapos ko lang kasi sa ship ko sa kabilang resort. Wait, ikaw si Haris? You're kidding, right? Bakit ganyan ang suot mo? At ano itong amoy na ito? Amoy sabong panlaba at alikabok. Ito ba? Utility worker kasi ako sa Blue Horizon. Nag-overtime ako kaya hindi na ako nakapagpalit. Pero huwag kang mag-alala. Masarap ang ulam dito. Subukan mo yung tinola. Diring-diri na naupo si Carmina sa dulo ng upuan. Tila natatakot na madumihan ang kanyang mamahaling damit. Hindi niya mapigilang mapangiwi habang tinitingnan ang mga kuko ni Haris na may kaunting itim-itim, na sadyang nilagay ng binata gamit ang uling. Utility worker? As in tagalinis ng banyo? Tagawalis ng kalat ng ibang tao? Oh my God, Haris. Sinabi sa akin ni tita na provider ka. Hindi ko akalaing provider ka pala ng basahan at mapa. Marangal na trabaho naman ang paglilinis, Carmina. Nakakaraos naman ako. Bakit? May masama ba sa pagiging trabante? There's everything wrong with it. Look at me. I am a model. My skincare alone costs more than your month's salary. Tapos i-date mo lang ako sa ganitong lugar? I expected a CEO or at least a manager. Hindi isang taong amoy sunrocks. Sa puntong ito, pinagtitinginan na sila ng ibang mga kumakain sa karinderya. Ngunit tila walang pakialam si Carmina. Ang kanyang pride ay labis na nasugatan sa pag-aakalang ipinablind date siya sa isang hamak na tagalinis lamang. Alam mo, Carmina, akala ko higit pa sa panlabas na anyong tinitingnan mo.
Mabait ka naman sa chat nung nakaraang linggo ah. Of course, mabait ako kasi akala ko mayaman ka. Sino ba namang gaga ang magpapakasweet sa isang janitor? You wasted my time, Haris. You wasted my makeup and my effort. Biglang kinuha ni Carmina ang kanyang bag at tumayo. Pero bago siya umalis, may isang bagay siyang ginawa na ikinagulat ni Haris. Kinuha niya ang baso ng tubig sa mesa at akmang itatapon ito sa mukha ng binata. Huwag ka nang magtatangkang tawagan ako o ang tita ko. Magsama kayo ng mga basahan mo. You are a loser, Haris. A total loser. Padabog na lumabas si Carmina ng karinderya. Iniwan si Haris na basa ang damit at pinagtitinginan ng mga tao. Ngunit imbis na magalit, isang tipid ng ngiti ang gumuwit sa mga labi ni Haris. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Junel, ihanda mong sasakyan. Sundan mo siya pero huwag kang magpapakita. At nga pala, tawagan mo ang HR ng Blue Horizon. May itatanong ako tungkol sa isang modelong nagngangalang Carmina na balita ko'y nag-a-apply bilang brand ambassador ng bagong resort natin. Dito na nagsisimula ang tunay na laro. Akala ni Carmina ay tapos na ang ugnayan nila ni Haris. Hindi niya alam na ang lalaking hinamak at tinawag niyang janitor ang may hawak ng susi sa pangarap niyang karir. Ano kaya ang gagawin ni Carmina kapag nalaman niyang ang loser na tinanggihan niya ay ang may-ari ng kumpanyang nais niyang pasukan? At paano gaganti si Haris sa paraang hindi ito malilimutan? Matapos ng kayahiyang eksena sa karinderya, umuwing puno ng galit at pandidiri si Carmina. Hindi niya lubos maisip na ang isang kagaya niya ay naupo sa isang marming silya kaharap ang isang lalaking tagalinis. Samantala, si Haris ay bumalik sa kanyang mansyon. Naligo at muling nagsuot ng kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng pagkahiya, kundi ng isang planong magtuturo ng leksyon. Kinaumagahan, maagang gumising si Carmina. Ito ang araw na matagal na niyang pinaghahandaan. Ang final interview para sa pagiging brand ambassador ng Blue Horizon Resort. Ito ang pinakamalaking break sa karir niya. This is it. Kapag nakuha ko ang kontrak na ito, hindi ko na kailangan makipag-date sa mga basurang janitor na tulad ni Haris. I deserve the best and the owner of Blue Horizon is the best. Dumating si Carmina sa main office ng Blue Horizon. Ang gusali ay gawa sa purong salamin at marmol. Manghang-manga siya sa karangyaan ng paligid. Habang naglalakad sa lobby, nakita niya ang isang lalaking may dalang map at cleaning cart. Dahil doon ay napairap siya. Kahit sa ganitong kagandang building, may mga hamak na tagalinis pa rin. Make sure you scrub the floor well ha. Ayoko madumi ng heels ko. Hindi na hinintay ni Carmina ang sagot ng utility worker at tuloy-tuloy siyang pumasok sa elevator patungo sa 40th floor. Ang executive suite. Pagdating doon, sinalubong siya ni Junel na ngayon ay nakasuot ng formal na barong. Good morning, Miss Carmina. I am Junel, the executive assistant to the CEO. Kanina pa po kayo hinihintay sa loob. Oh, thank you Junel. I'm so excited to meet the CEO. I heard he's young, brilliant, and very wealthy. He is all of that, Miss Carmina. And he has a very good memory too. Pasok na po kayo. Binuksan ni Junel ang malaking pinto ng boardroom. Madilim ng kaunti sa loob dahil nakasara ang mga blinds. Tanging ang swivel chair lang na nakatalikod ang makikita sa dulo ng mahabang mesa. Kinabahan si Carmina pero pinanatili ang kanyang poise. Good morning sir, I am Carmina and I am here for the brand ambassador position. I have the looks, the influence, and the class that your resort deserves. Dahan-dahang umikot ang swivel chair. Nanigas ang buong katawan ni Carmina. Ang hawak niyang portfolio ay nahulog sa sahig. Ang lalaking nakaupo sa harap niya na ngayon ay nakasuot ng isang silyadong gray suit at may suot na mamahaling relo ay walang iba kundi si Haris. Magandang umaga, Carmina. Oh, bakit tila nakakita ka ng multo? Hindi ba't sabi mo kagabi, I am a total loser?
Haris? Ikaw? Ikaw ang CEO? Pero bakit? Bakit ka nagsuot ng ganon kagabi? Bakit ka nagpanggap ng tagalinis? Dahil gusto kong malaman kung ang kukunin kong muka para sa kumpanya ko may ganda rin sa loob. Pero mukhang nagkamali ako. Ang nakita ko kagabi ay isang babaeng mapangmata, walang respeto sa maliit na tao at tanging pera lang ang tinitingnan. Sir Haris, I'm so sorry. Hindi ko lang kasi akala. It was a joke. Nagbibiro lang ako nung sinabi kong loser ka. Please, kailangan kong trabahong ito. Tumayo si Haris at lumakad palapit kay Carmina. Ang bawat takbang ng kanyang sapatos ay tila kulog sa pandinig ng babae. Huminto si Haris sa harap niya at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sabi mo kagabi, ang skincare mo ay mas mahal pa sa sahod ko bilang janitor. Ngayon, tingnan natin kung kaya ng skincare mo na iligtas ang karir mo. Junel, pakikancel ang lahat ng application ni Miss Carmina sa lahat ng branches ng Blue Horizon at tawagan ang mga affiliate agencies natin. Sabihin na hindi natin kailangan ng modelong walang modo. Dahil doon ay lumuhod si Carmina. Huwag please. Haris, magbabago ako. Gagawin kong lahat. Please, huwag mong sirain ang pangarap ko. Hindi ko sinisira ang pangarap mo, Carmina. Ikaw ang sumira niyan nung itinapon mo ang tubig sa mukha ng isang taong akala mo ay mas mababa sa iyo. Dito sa kumpanyang ito, mas pinapahalaga namin ang karakter kaysa sa itsura. Junel, escort her out. Walang nagawa si Carmina kundi ang umiyak habang inilalabas siya ng security. Ang lahat ng mga empleyadong nakakita sa kanya kanina ay nagbubulungan na ngayon. Ang kanyang pride ay tuluyang nadurog. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Habang pababa ng elevator, may nakasalubong si Carmina na isang matandang babae na nahihirapang magbuhat ng mga gamit. Sa halip na tulungan, ay tinabig niya ito ng sobrang galit. Hindi alam ni Carmina, ang matandang iyon ay may malaking kinalaman sa susunod na mangyayari sa buhay niya. At si Haris, may mas malalim pa siyang dahilan kung bakit niya ginawa ang pagpapanggap na iyon. Ano kaya ang susunod na akbang ni Haris? At sino ang matandang babaeng minaltrato ni Carmina sa elevator? Hagulgol na lumabas si Carmina ng main building ng Blue Horizon. Ang kanyang mga pangarap na maging sikat na brand ambassador ay naglaho na parang bula sa isang iglap lamang. Pero sa halip na pagsisisi ang mamayani, puot at galit ang naghari sa puso niya. Para sa kanya, pinahiya siya ni Haris at sadyang nilinlang. Habang naglalakad sa parking lot, hindi niya napansin ang isang matandang babae na may bitbit na mabibigat na grocery bags. Dahil sa pagmamadali at pag-iyak, nabangga ni Carmina ang matanda. Dahilan para magkalat ang mga pinamili nito sa kalsada. Ano ba? Hindi ka pa tumitingin sa dinadaanan mo? Matanda ka. Kitang ang sama ng araw ko. Dadagdag ka pa. Pasensya ka na, iha. Medyo malabo na kasi ang paningin ko. At mabigat itong dala ko. Maaari mo ba akong tulungan saglit na pulutin ng mga ito? Tulungan? Look at my nails. Kakagawa lang nito para sa interview na sinira ng amo mo. Magdusa ka rin ang pulutin yan. Bagi lang sa inyong mga mahihirap ang nakaload sa kalsada. Muling tinalikuran ni Carmina ang matanda ng walang anumang bahid ng awa. Hindi niya alam, sa itaas ng building, sa bintana ng kanyang opisina, ay nakatanaw si Haris. Kitang-kita ng bilyonaryo ang bawat pangmamaliit na ginawa ni Carmina sa matanda. Junel, nakita mo ba yun? Hindi lang pala ako ang kaya niyang bastusin. Kahit na mga matatanda, wala siyang respeto. Opo, Sir Haris. Pero mukhang hindi alam ni Miss Carmina kung sino ang binangga niya sa pagkakataong ito. Eksakto. Hindi niya alam na matandang iyon ay si Doña Remedios, ang aking lola at ang tunay na founder ng kumpanyang ito. Si Doña Remedios ay kilala sa pagiging mapagkumbaba. Mahilig itong magsuot ng simpleng duster at mamili sa palengke na mag-isa para subukin ang mga tao sa paligid niya. Dahan-dahang tumayo ang Donya at pinulot ang kanyang mga gamit.
May isang tipid na ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagbabadya ng isang aral na hindi makakalimutan ni Carmina. Kinahapunan, bumalik si Carmina sa kanyang maliit na condo unit. Laking gulat niya nang makita ang ilang mga tauhan ng bangko at sheriff sa tapat ng kanyang pintuan. Wait, anong nangyayari dito? Bakit nyo kinakalkal ang mga gamit ko? Miss Carmina, may utos kami mula sa korte. Ang unit na ito at ang sasakyan mo ay nakapangalan sa isang utang na hindi nabayaran ng 3 buwan. Dahil sa reklamo ng iyong agency at ang pagkakansila ng iyong mga kontrata, wala ka ng sapat na pondo para i-hold ang mga ito. Hindi maaari. May mga bookings pa ako. Marami akong racket. Wala na po. Nakatanggap kami ng ulat na na-blacklist kayo sa lahat ng major modeling agencies simula kaninang tanghali dahil sa unprofessional conduct. Kailangan nyo ng lisanin ng unit na ito. Ngayon din. Sa isang saglit, nawala ang lahat kay Carmina. Ang kanyang karangyaan, ang kanyang sasakyan, at ang kanyang tinitirhan. Wala siyang ibang matatakbuhan kundi ang kanyang tita na siyang nag-arrange ng blind date. Pero pagdating niya roon, sarado ang pinto para sa kanya. Huwag ka nang babalik dito, Carmina. Pinahiya mo ako kay Harris. Alam mo bang dahil sa ginawa mo, tinapos na rin ng mga Blue Horizon ang supply contract ng business ko. Wala kang kwenta. Mula sa loob ng bahay, sumisigaw ang kanyang tita. Palakad-lakad si Carmina sa kalsada. Bit-bit ang isang maleta. Gabi na at nagsisimulang umulan. Wala siyang pera. Gutom at basang-basa. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na signboard. Blue Horizon Resort. Staff entrance. Doon ay nakita niya ang isang grupo ng mga aplikante para sa posisyon ng tagalinis. Dahil sa desperasyon, pumila si Carmina. Ito na lang ang tanging paraan para hindi siya mamatay sa gutom. Pagpasok niya sa loob para sa screening, ang bumungad sa kanya ay hindi si Aris, kundi ang matandang babaeng binastos niya sa parking lot kanina. Ngayon, ang matanda ay nakasuot ng isang eleganteng itim na gown at may suot na korona ng perlas. Sabi mo kanina, iha, bagay sa aming mga mahihirap ang nakaluhod sa kalsada, hindi ba? Ngayon, titingnan natin kung gaano kakahusay lumuhod habang nagkokoskos ng sahig ng aking resort. Doña Remedios, patawad po. Hindi ko po alam. Hindi mo kailangan malaman kung sino ang isang tao para respeto siya. Ngayon, kung gusto mong kumain, tanggapin mo ang basahan na ito. Magsimula ka sa pinakamaruming banyo ng resort. Labag man sa loob, tinanggap ni Carmina ang basahan. Ang dating modelong mapagmataas, ngayon ay isang hamak na tagalinis na rin. Pero ang hindi niya alam, ito ay bahagi pa rin ng plano ni Harris. Gusto ni Harris na maranasan ni Carmina ang buhay ng mga taong kinamumuhian niya para matuto siya ng tunay na pagpapakumbaba. Ngunit may isang plot twist na hindi inaasahan ng lahat. Habang naglilinis si Carmina, may isang lalaking lumapit sa kanya. Si Junel. May dala itong balita na magpapabago muli sa takbo ng kwento. Ano kaya ang sasabihin ni Junel kay Carmina? Ito ba ay pagkakataon para magbago? O isang panibagong pagsubok na lalong magpapahirap sa kanya? At ano ang tunay na koneksyon ni Junel sa nakaraan ni Carmina? Basang-basa ang mga kamay ni Carmina. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging nakamanicure ay puno na ngayon ng bula ng sabon at dumi mula sa paglilinis ng mga pampublikong banyo ng resort. Bawat kuskus niya sa tiles ay may kasamang luha. Hindi siya makapaniwala na ang buhay na dati niyang hinahamak ay siya na niyang kinasasadlakan ngayon. Habang nakayuko siya at pilit na tinatanggal ang mantsa sa sahig, isang pares ng sapatos na balat ang huminto sa harap niya. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Junel, ang assistant ni Aris. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang seryosong Junel na nakita niya sa boardroom. May lungkot at pait sa mga mata nito.
Nakakapagod pala maging tagalinis, di ba, Carmina? Yan ang ginagawa ng nanay ko noon para lang mapag-aral ako. Habang ikaw naman ay abala sa pangalipos sa mga katulad namin nung high school pa tayo. Wait, Junel? Ikaw ba yung lalaking laging tinatago ang butas ng sapatos sa ilalim ng desk? Yung tinatawag naming anak ng basurera? Mabuti naman at natatandaan mo pa. Akala ko kasi, sa dami ng mga taong inapakan mo, nakalimutan mo na ang batang pinahiya mo sa harap ng buong school dahil lang sa amoy pawis ang uniform ko. Pagkatapos kong tumulong sa nanay ko sa pagtatrabaho. Napayo ko si Carmina. Ang tadhana ay tila isang malaking bilog na ngayon ay bumalik sa kanya para maningil. Hindi lang pala si Haris ang may dahilan para turuan siya ng leksyon. Maging si Junel ay may bitbit na sugat mula sa nakaraan. Junel, bata pa tayo noon. I didn't know better. Please, wag mo naman itong gawin sa akin. Sabihin mo kay Haris na sapat na ito. Hindi ko na kaya. Hindi ako ang nagpapasya rito, Carmina. Pero may isang bagay kang dapat malaman. Si Haris, hindi lang siya ang CEO ng kumpanyang ito. Siya ang lalaking muntik na magpakamatay nung bata pa siya dahil sa pangbubuli ng mga taong katulad mo. Kaya nung nalaman niya ang ugali mo sa blind date, naalala niya ang lahat ng sakit na naranasan niya noon. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang pumasok si Haris sa area. Nakita niya ang eksena. Si Carmina na nakaluhod sa sahig at si Junel na nakatayo sa harap nito. Ngunit sa halip na matuwa, bakas ang pag-aalala sa mukha ni Haris nang makita ang pamumutla ni Carmina. Junel, tama na yan. Hindi tayo narito para magiganti sa paraang masama. Narito tayo para itama ang mali. Haris, I'm sorry. I'm so sorry. Ngayon ko lang naintindihan. Ang hirap pala. Ang sakit pala na tratuhin kang parang wala kang kwentang tao. Bago pa makasagot si Haris, biglang bumagsak si Carmina. Nawalan siya ng malay dahil sa pagod, gutom at labis na pressure. Agad siyang sinalo ni Haris bago pa tumama ang ulo niya sa matigas na sahig. Junel, tawagin mo medic. Bilis! Dinala si Carmina sa private suite ng resort. Paglipas ng ilang oras, daan-daan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi na banyo ang nakita niya, kundi isang marangyang kwarto. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Haris, hawak ang isang baso ng tubig. Uminom ka muna. Sabi ng doktor, sobrang baba ng sugar mo at pagod na pagod ka. Bakit hindi ka kumain ng lunch kanina? Wala akong pambili. Lahat ng pera ko ay kinuha ng bangko. At nahihiya akong humingi ng rasyon sa staff kitchen dahil alam kong galit silang lahat sa akin. Carmina, hindi ako masamang tao. Gusto ko lang maramdaman mo ang nararamdaman ng mga taong minamaliit mo. Pero hindi ko gustong mamatay ka sa gutom. Bakit mo pa ako tinutulungan? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa iyo. Pagkatapos ng ginawa ko sa lola mo. Dahil naniniwala ako na ang bawat tao ay may pagkakataong magbago. Ang tanong, handa ka na bang talikuran ng dating Carmina at magsimula bilang isang bagong tao? Isang taong hindi tumitingin sa tatak ng damit, kundi sa tibok ng puso. Tiningnan ni Carmina si Haris. Sa unang pagkakataon, hindi pera ang nakikita niya sa lalaki, kundi isang taong may busilak na kalooban. Isang taong handang magpatawad sa kabila ng lahat. Ngunit habang nagaganap ang madamdaming eksenang ito, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa resort. Isang lalaki na nakasuot na mamahaling suit, may dalang mga bodyguard at mayabang na naghahanap kay Haris. Nasaan ang may-ari ng resort na ito? Sabihin niyo sa kanya, ang tunay na investor ay narito na. At nasaan ang fiancé ko na si Carmina? Nagkatinginan sina Haris at Carmina. Sino ang lalaking ito? At bakit niya tinatawag na fiancé si Carmina? May tinatago pa bang sikreto ang dalagang ito na magiging sanhi ng panibagong gulo? Tila hindi patapos sa mga pagsubok. Sa gitna ng pagbabago ni Carmina, ang kanyang madilim na nakaraan ay muling kumatok sa pinto.
Nanigas sa kinatatayuan si Carmina nang marinig ang boses ng lalaking nasa labas. Siya ay si Marco. Isang mayaman ngunit abusadong negosyante na dating karelasyon ni Carmina. Si Marco nagpundo sa karamihan ng luho ni Carmina noon kapalit ng pagkontrol sa buhay nito. Tumakas si Carmina sa kanya ilang buwan nang nakakalipas dahil sa sobrang pagmamalupit nito. Carmina, akala mo ba matataguan mo ako? At ikaw, sino ka? Isang hamak na resort manager. Huwag mong hawakan ang fiancé ko. Dahil doon ay tumayo si Haris ng may otoridad. Akong may-ari ng resort na ito. At sa lugar ko, bawal ang bastos. Si Carmina ay hindi mo pag-aari. Siya ay empleyado ko. At nasa ilalim siya ng protection ko. Empleyado? Itong modelong ito. Nagtatrabaho. Carmina, huwag kang magpatawa. Halika na rito. Babayaran ko lahat ng utang mo. Ibabalik ko ang kondo mo. Basta bumalik ka lang sa akin. At itigil ang kalokohang ito. Tumingin si Marco kay Carmina nang may mapanuring mata. Inaasahan niyang agad na tatakbo ang dalaga sa kanya gaya ng dati. Tumingin si Carmina kay Haris. Natahimik lang na naghihintay sa kanyang desisyon. Tiningnan din ni Carmina ang kanyang mga kamay na may mga paltos pa mula sa paglilinis. Marco, ang dating Carmina ay baka kumapit sa iyo ngayon. Ang dating Carmina ay gagawin ng lahat para lang sa pera at marangyang buhay. Pero ang Carmina na nasa harap mo ngayon, mas pipiliin niyang magkuskus ng banyo habang buhay kaysa bumalik sa isang taong ang tingin sa akin gamit lang na nabibili. Ano? Maghirap ka, Carmina. Sisiguraduhin kang wala nang kukuha sa iyong agency. Magiging pulubi ka. Masyado kang maingay sa pamamahay ko. Junel, ilabas ang mga security at tawagan ng legal team. I-report ang harassment ng ginagawa ng lalaking ito. Siguraduhin na hindi na siya makakaapak sa kahit anong property ng Blue Horizon o kahit anong partner establishment natin. Pilit na kilaladkad ng mga security si Marco palabas habang ito ay nagwawala. Nang tumahimik ng paligid, humarap si Haris kay Carmina. May bakas ng paghanga sa mga mata ng bilyonaryo. Carmina, pinatunayan mo sa sarili mo na handa ka na talaga magbago. Ipinagpalit mong madaling yaman para sa iyong dignidad. Salamat, Haris. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa pitaka, kundi sa kung paano mo tratuhin ang iba. Handa na po akong bumalik sa paglilinis ng banyo. Hindi na kailangan. Tapos na ang iyong training. Doña Remedios, and I have decided. Hindi namin kailangan ng brand ambassador na marunong lang rumampa. Kailangan namin ng brand ambassador na nakakaalam ng hirap ng bawat empleyado natin. Laking gulat ni Carmina nang pumasok si Doña Remedios sa kwarto. Dala ang isang kontrata. Hindi ito ang kontrata ng paglilinis, kundi ang kontrata para maging mukha ng kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong charity work para sa mga pamilya ng utility workers. Iha, ang ganda ay kumukopas, pero ang kabutihan ng loob ay nagtatagal. Gamitin mo ang boses mo para itaas ang dangal ng mga maliliit na manggagawa. Iyan ang tunay na ganda ng Blue Horizon. Maraming salamat po. Pangako, hindi ko nabibitawan ng pagkakataong ito para maging inspirasyon sa iba. Lumipas sa mga buwan, naging matagumpay si Carmina bilang brand ambassador, ngunit higit sa kanyang kasikatan, nakilala siya bilang isang taong mapagkumbaba. Madalas siyang makitang tumutulong sa mga staff ng resort at hindi kailanman muling tumingin ng mababa sa iba. At si Haris, ang pagkakaibigan nila ni Carmina ay dahan-dahang lumalim. Isang hapon, habang nakatanaw sila sa paglubog ng araw sa dalampasigan ng resort. Alam mo, Carmina, noong blind date natin, sabi mo total loser ako. Huwag mo na ipaalala yun, sobrang nakakahiya. Pero dahil doon, nahanap ko ang babaeng totoong para sa akin. Hindi ang modelong nakilala ko sa chat, kundi ang babaeng nakilala ko habang hawak ang basahan. Dahan-dahang hinawakan ni Haris ang kamay ni Carmina.
Dito nagtatapos ang kwento ng isang pagpapanggap na nagbunga ng tunay na pag-ibig at pagbabago. Minsan, kailangan nating mawala ang lahat para mahanap natin ang tunay na mahalaga. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito rito sa Tamokski TV. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento ni Haris at Carmina. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang bidyong ito. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, nawa ay pagpalain kayong lahat ng may kapal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.